Ika-27 ng Hulyo 2023, isang batang tagapasan ang naghihingalo malapit sa tuktok ng K2. Wala siyang guwantes, tamang kasuotan, oxygen, at hindi rin siya nakalista sa opisyal na permit. Habang bumagsak si Muhammad Hassan sa bottleneck, isa sa mga pinakamapanganib na bahagi sa mundo, dinaanan lang siya ng mga umaakyat, abala sa pagtupad ng kanilang pangarap na marating ang tuktok habang unti-unti siyang nagyayelo hanggang mamatay. Ang kanyang pagkamatay ay hindi lang basta trahedya, ito ay isang nakakakilabot na itim na marka sa kasaysayan ng pag-akyat. Isang sandali na pumilit sa mundo ng mountaineering na tanungin kung ano na nga ba ito ngayon. Pero pagsapit ng 2025 lahat ay nagbago na. Ang mga patakaran, gamit, etika at paraan ng mundo sa pagbantay sa bawat hakbang. Hindi na magiging pareho ang pag-akyat sa kadalawa pagkatapos ng 2025 dahil sa mga paraglider, paghihigpit ng gobyerno at kaguluhan ng klima. Maligayang pagdating sa extreme. Sa mundo ng matinding pag-akyat ng bundok, may isang bundok na namumukod tangi sa halos lahat, binubulong ng may halong paghanga at takot, K2. Ito ang pangalawang pinakamataas na tuktok sa mundo. Umaabot sa taas na 28,251 talampakan mula sa antas ng dagat, sa Karakoram Range sa hangganan ng China at Pakistan. Gayunpaman, madalas mas kilala ito sa bagsik kaysa sa mas matangkad nitong kapatid na Everest. Kilala bilang Savage Mountain, ang K2 ay nagdadala ng matinding hamon, kung saan ang ambisyon ng tao ay sinusubok ng lakas ng kalikasan. Ang mga dalisdis ng K2 ay kilala sa kanilang teknikal na kahirapan, kabilang ang mga napakadelikadong bahagi tulad ng Black Pyramid at ang kilalang bottleneck na nangangailangan ng matinding kasanayan at tibay mula sa mga umaakyat. Pinakanakakatakot sa K2 ay mataas ang bilang ng namamatay, lalo na sa mga umaakyat na bumababa. 37% ng tao ang namamatay sa bundok habang pababa. Mas mataas ito kaysa 27% sa Everest. Ngunit ano nga ba ang nagtutulak sa mga tao na akyatin ang isang napakadelikadong bundok? Inilalagay sa panganib ang kanilang buhay at katawan sa mapanganib nitong mga dalisdis. Para sa iba, ito ay personal na pagsubok, isang paghahanap para sukatin ang tibay ng tao, laban sa tuktok na itinuturing na banal na grail ng pag-akyat. Para sa mga katutubong tao ng kabundukan, sumasagisag ito ng malalim na pambansang pagmamalaki at misyon na itaas ang watawat sa tuktok bilang rurok ng tagumpay sa pag-akyat. Anuman ang motibasyon sa likod ng pagsabak sa ganitong mapangahas na pakikipagsapalaran, ang kilalang bundok na ito ay patuloy na humihikayat ng mga umaakyat mula sa iba't ibang panig ng mundo taon-taon. Noong 2024 tinatayang 175 permit ang inilabas para sa kadalawa. Iniulat ng media na 50 hanggang 65 katao ang nakarating sa tuktok. Gayunpaman, hindi tiyak ang bilang ng mga permit at summit dahil hindi naglalabas ng ulat ang gobyerno ng Pakistan, hindi tulad ng Ministry of Tourism ng Nepal. Karaniwan, may sinusunod na pattern ang mga ekspedisyon sa tuktok ng bundok na ito. Kung nais mong marating ang matayog na tuktok ng K2, kailangan mong magbayad ng $1,000 para sa permit mula pa lang sa simula. Pagkatapos maibili ang lahat ng kailangan mo, mag-empake na at pumunta sa paliparan. Mula roon, lilipad ka patungong Skardu, Pakistan, na pintuan sa kamanghamanghang bulubundukin ng Karakoram. Pagkatapos ng mahabang biyahe ng bus papuntang Askol, sisimulan mo ang 1 linggong paglalakad papunta sa base camp. Pagod ka na mula sa biyahe, dito na magsisimula ang totoong saya at panganib. Magugugol ka ng linggo sa pagbubuhat ng supply at pag-aayos ng lubid para sa huling akyat habang inaangkop ang sarili sa proseso. Haharapin mo ang matitinding hangin, malakas na niyebe, at panganib na mahulog sa bitak ng yelo na baka hindi ka na matagpuan. Pero kung tama ang mga desisyon mo, pagkatapos ng mga linggo ng mahirap na pag-akyat at bumabagsak na temperatura, magliliwanag ang kalangitan at mararating mo ang tuktok ng pangalawang pinakamataas na bundok sa mundo. Para sa marami, ito ay isang pagkakataon na minsan lang sa buhay at sulit ang panganib. Gayunpaman, hindi lahat ay nakakarating sa tuktok ng bundok na ito at nabubuhay para maikwento ang kanilang karanasan. Para sa iba, ito na ang huling bundok na naakyat nila. Noong Hulyo 27, 2023, si Muhammad Hassan, isang 27 anyos na Pakistani porter, ay kasama sa team ng Lila Peak Expeditions sa K2.
Isa sa trabaho ni Muhammad ay maglagay ng mga lubid bilang safety line para sa mga umaakyat sa ekspedisyon. Pero hindi ito madaling gawain. Bawat pagkakabit ay kailangang maingat na ilagay sa tamang pwesto. Habang ginagawa niya ito, nilalabanan niya ang lamig, malalakas na hangin, at mapanganib na lupain na maaaring magdulot ng pagkahulog mula sa bundok. Pero hindi lang ito ang tanging panganib na hinarap niya. Alam mo, unang beses ni Muhammad magtrabaho sa 8,000er, na tawag sa tuktok na lampas 8,000 metro. Kahit na matagal na siyang naging low-altitude porter sa K2 at Spontik, iba ang ekspedisyong ito sa lahat ng naranasan niya noon. Mas matindi ang lahat mula sa pag-akyat hanggang sa pabago-bagong panahon at hindi magtatagal, haharapin niya mismo ang bagsik ng bundok. Munting liko sa tren ng gulo. Kung gusto mo ng mas matitinding kwento na di namin mapapakita dito, sumali sa Extreme sa Patreon. Magkikita tayo sa Extreme. Noong gabi ng Hulyo 27, nagdala si Muhammad ng mga lubid para sa koponan ng Sherpa. Sa taas na humigit kumulang 26,000, siyam na raang talampakan mula sa antas ng dagat, nadulas siya at nahulog ng mahigit 20 talampakan pababa sa matarik na dalisdis ng niebe at nasabit sa mga nakapirming lubid. Sumigaw siya sa sakit nang hampasin ng lubid ang kanyang mga binti. Humingi siya ng tulong habang nakabitin, walang kontrol, at umiindayog pa kaliwat kanan. Mahirap isipin ang antas ng takot na mararamdaman ng isang tao sa ganitong nakakatakot na sitwasyon. Sa bawat sandaling lumilipas, tumataas ang panganib ng hypothermia at ang buhay ng batang porter ay nanganganib na ngayon. Agad na rumesponde ang mga Sherpa at sinubukang hilahin siya paakyat, ngunit kahit na ilang tao na ang humihila sa lubid, hindi pa rin ito naging posible. Biglang may nangyaring di inaasahan. Ayon sa ulat, sumuko ang mga Sherpa at iniwan si Muhammad na nakabitin ng patiwarik. Hindi masukat na sakit habang ipinagpatuloy nila ang pag-aayos ng lubid. Pero ang masaklap, walang dumarating na tulong. May ibang ekspedisyon sa bundok noon at napilitan silang lampasan ang nanghihinang katawan ni Muhammad. Ang kanyang nakakatakot na mga sigaw ay unti-unting naging mahihinang bulong at hindi nagtagal, siya ay natahimik. Habang patuloy na umaakyat ang mga climber patungo sa tuktok, marami ang napilitang manood habang si Muhammad ay nakabitin sa gilid ng kilalang bottleneck. Si Christine Harila, isang Norwegian Northern Sami, ay umaakyat ng bundok at dating cross-country skier. Kasama siya sa malaking ekspedisyon ngayong araw. Ang kanyang pag-alala sa kwento ay nagdulot ng kilabot sa mga nakikinig habang inilalarawan niya ang mga pangyayari. Habang paakyat ang grupo, nakita nila si Muhammad na nakabitin patiwarik, 16 talampakan pababa sa bottleneck. Walang down suit, walang oxygen at labas ang tiyan niya. Nakabuyangyang siya sa bumabagsak na temperatura at matitinding hangin. Sabi ni Kristen, nang makita nilang seryoso ang sitwasyon, ginawa nila ang lahat para tulungan ang porter kahit nalagay sa panganib ang sarili nilang buhay. Isang Sherpa mula sa kanyang grupo ang nagkabit ng kanilang lubid sa grupo at dahan-dahang bumaba papunta kay Muhammad upang subukang baliktarin siya. Sa puntong ito, malinaw na bali ang binti ng porter. Hindi siya tumutugon at nagyeyelo na siya hanggang sa mamatay. Desperadong tinulungan ni Kristen at ng grupo ang porter. Pagkalipas ng higit 1 oras, nabaligtad nila si Muhammad at nabigyan ng oxygen at maligamgam na tubig. Kung susubukan nilang iligtas siya, kailangan nilang kumilos agad, ngunit kalaban nila ang oras. At ilang saglit pa, sunod-sunod na di magandang pangyayari ang naghiwa-hiwalay sa grupo ni Kristen. Dahil sa avalanche at problema sa fixing team, nagpatuloy sina Kristen at ang mga Sherpa habang naiwan si Gabriel Tarso kasama si Muhammad ng ilang oras, ibinabahagi ang oxygen at nailalagay sa panganib ang buhay niya. Sa huli, nagawa niyang gumawa ng isang sistema ng paghila gamit ang 3 angkor at 1 lubid. Ginamit nila ni kaibigan ni Muhammad ang lakas nila para hilahin siya pataas hanggang mailagay siya sa maliit na yelo na plataporma para makapagpahinga. Pinainom siya ng maligamgam na tubig at sinubukang painitin ang manhid niyang katawan. Pero ang pagbibigay ng oxygen kay Muhammad ay mabilis na kumonsumo ng sarili niyang reserba, kaya napilitan siyang iwan ito at sumama sa iba pa sa kanilang pag-akyat sa tuktok. Dito, may isa pang umakyat na nagbigay kay Gabriel ng isa pang bote ng oxygen. Pero pagbalik nila lahat sa bottleneck, huli na ang lahat at pumanaw na si Muhammad.
Mula sa sandaling nakita nila si Muhammad, alam na ng grupo sa kanilang kalooban na wala na talaga silang magagawa. Dahil bali ang kanyang mga binti, kailangan siyang buhatin. Pero itinuro ni Kristen sa isang panayam na kailangan mo ng 4 hanggang 6 na tao para magbaba ng isang tao, lalo na sa mga delikadong lugar. Gayunpaman, napakanipis ng daanan kaya 2 lang ang kasya, isa sa harap at isa sa likod ng tinutulungan. Sa ganitong sitwasyon, imposibleng ligtas na maibaba si Hasan nang hindi nalalagay sa panganib ang mas maraming buhay. Matindi ang batikos ng mga saksi dahil walang rescue mission. Sabi nila, kung kanluranin si Muhammad, mas matindi sanang rescue operation ang ginawa. Pero paano? Ang mga umaakyat ay nagtutulungan. Wala silang maaasahang autoridad at di rin makatawag ng rescue mission. Dahil sa delikadong lokasyon ng insidente, hindi marating ng rescue team o helicopter si Muhammad, kaya napilitan silang iwanan siya upang mamatay. Ano sa tingin mo? Kung delikado ang daan, iiwan mo ba ang isang tao na mamatay mag-isa sa bundok? O mananatili ka ba at susubukang mag-organisa ng kahit anong uri ng pagsagip? Matapos ang masusing imbestigasyon ng pamahalaan ng Gilgit-Baltistan, ang ahensya na namamahala sa mga aktibidad ng pamumundok sa rehiyon tungkol sa pagkamatay ng Porter, napagpasyahan nila na nilabag ng Lila Peak Expeditions ang maraming regulasyon, kabilang ang hindi pagbibigay ng tamang kagamitan kay Hasan, pagkuha ng isang walang karanasang high-altitude porter, at kawalan ng kinakailangang insurance. Sa madaling salita, sila ay bahagyang responsable sa pagkamatay ng batang Porter. Kinuha siya para umakyat sa isa sa pinakamataas at mapanganib na bundok sa mundo kahit kulang sa gamit tulad ng downsuit, guantes at dagdag na oxygen. Gayunpaman, sa kabila ng lubos na kawalan ng malasakit sa buhay ni Muhammad, ang tour group ay pinatawan lamang ng 2 taong pagbabawal sa operasyon sa K2. Marami ang naniniwalang magaan ang parusang ito. Ang malungkot na pagkamatay ni Muhammad ay nagbunsod ng serye ng mga rekomendasyon na naglalayong mapabuti ang kaligtasan ng mga porter. Ang mga pagbabagong ito at paparating na regulasyon ay magbabago sa karanasan sa kadalawa. Dahil dito, marami sa komunidad ng mga umaakyat ang nagsasabing pagkatapos ng 2025, mag-iiba na ang lahat sa bundok. Matapos mamatay ang porter, naging malinaw ang panganib ng trabahong ito. Alam mo, hindi madali ang buhay ng isang porter. Nagbubuhat sila ng mabibigat na supply sa bundok, naglalagay ng lubid sa delikadong daan, at nilalagay sa panganib ang buhay nila araw-araw sa trabaho. Habang ang ibang umaakyat ay dumadaan sa bottleneck ng kadalawa ng ilang beses, si Muhammad na porter ay kaya itong gawin 12-dosenang beses sa isang season. Sa kasamaang palad, marami sa komunidad ng mga umaakyat ang sumasang-ayon na hindi patas ang kabayaran sa kanila para sa kanilang delikadong trabaho. Ang mga high-altitude porter sa mga ekspedisyon sa kadalawa, lalo na yung nagtatrabaho sa Pakistan, ay kadalasang binabayaran ng mas mababa kumpara sa mga Sherpa sa Nepal kahit na pareho lang ang hirap ng kondisyon at taas ng lugar. 3 linggong bayad ng low-altitude porter sa kadalawa ay maaaring umabot lang sa 55 at walang tiyak o standard na rate para sa high-altitude porter. Habang may mga kumpanyang nagdadagdag ng sahod o nangongolekta ng dagdag na tip, marami pa rin ang naniniwalang mababa pa rin ang karaniwang rate. Kaya mo bang isugal ang buhay mo sa pagbubuhat ng mabigat na kargada sa mga delikadong lugar kapalit ng ilang tasa ng kape at tinapay mula Starbucks? Para sa karamihang porter, ito ang araw-araw nilang realidad. Nagkaroon ng malaking epekto ang pagkamatay ni Muhammad sa mga pagbabagong malapit ng maranasan ng mga umaakyat sa kadalawa. Binigyang diin nito ang pangangailangan ng mas maayos na pag-aalaga sa mga porter at ipinakita ang panganib ng kanilang trabaho. Binanggit ng ulat ng gobyerno ng Pakistan ang mga isyong tulad ng kakulangan sa kagamitan, pagsasanay, at insurance para sa high-altitude porter o HAPS. Dahil dito, ipinasa ang mga batas na nag-uutos ng mandatory insurance para sa mga tulad ni Muhammad. Ayon sa ulat, hindi lang HAPS kundi pati guides, kusinero, kitchen boy at low-altitude porter ay kailangang may insurance base sa bagong batas ng gobyerno. Para sa marami na nagnanais umakyat ng K2 kasama na sa kabuuang presyo ng package para sa mga ekspedisyon ang halaga ng insurance na ito sa pamamagitan ng mga grupo tulad ng Makalu Extreme Treks and Expeditions.
Isa itong malaking pagbabago para sa mga porter at titiyakin nitong makakatanggap sila ng tamang pinansyal na proteksyon hindi lang para sa kanilang sarili kundi pati na rin sa kanilang pamilya kung sakaling may mangyari sa kanila habang nasa bundok sila. Malaki ang panganib ng pagkasugat o pagkamatay at maaaring sobrang mahal ang medikal na paglikas. Halimbawa, ang helicopter evacuation sa Pakistan ay maaaring umabot ng $25,000 ang gastos. Kaya sa pamamagitan ng pagkakaroon ng insurance, nagkakaroon ng access ang mga porter hindi lang sa pinansyal na proteksyon kung sakaling sila ay malubhang masugatan o mas malala pa, kundi pati na rin sa mga serbisyong pang-emerhensyang medikal na paglikas. Hindi lang iyon ang ginagawa ng autoridad para sa kaligtasan ng mga umaakyat. Inanunsyo ng mga opisyal na anumang grupong turista na di susunod sa regulasyon, gaya ng hindi pagbibigay ng insurance o wastong kagamitan sa support staff, ay maaaring maparusahan ng mabigat. Kasama rito ang malalaking multa o suspension ng permit sa pag-akyat. Ang mahigpit na pagpapatupad na ito ay maaaring tugon sa mga batikos na natanggap matapos ang hindi inaasahang pagkamatay ni Mohammed. Tulad ng nabanggit sa video, naglabas ang pamahalaan ng Gilgit-Baltistan ng 2 taong pagbabawal sa mga ekspedisyon sa Lila Peak dahil sa kakulangan ng kagamitan kay Mohammed na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Malaking dagok ito sa kumpanyang nakabase sa Skardu na pinapatakbo ni na Anwar at Akbar Sayed dahil lahat ng 8,000ers ng Pakistan ay nasa Gilgit-Baltistan at higit pa roon. Naging babala rin ito sa ibang outfitter na hindi iniisip ang kapakanan ng kanilang empleyado. Dalawa lang ito sa maraming pagbabagong darating sa K2, ngunit wala sa mga ito ang makakaapekto sa turismo at mga umaakyat. Kahit ang bagong presyo sa bundok ngayong taon. Tulad ng ibang tanyag na tuktok, ang K2 ay nasasakupan ng isang pamahalaan. Ang Gilgit-Baltistan ng Pakistan ang nagbibigay ng permit sa timog bahagi, habang ang China naman sa pamamagitan ng mga autoridad sa Xinjiang ang namamahala sa hilagang bahagi ng K2. Ang pinakasikat na ruta paakyat ng bundok ay ang Abrusi Ridge na matatagpuan sa timog na bahagi ng bundok sa panig ng Pakistan. Dito nagmumula ang karamihan ng mga pag-akyat sa K2 at dito rin kadalasang kumukuha ng permit ang mga nais umakyat. Noong 2025, ikinagulat ng komunidad ng mga umaakyat ang anunsyo ng pamahalaan ng Gilgit-Baltistan tungkol sa malaking pagtaas ng bayad sa permit. Noong mga nakaraang taon, pwedeng mag-apply ng group permit para sa hanggang 7 tao sa halagang nasa $12,000. May dagdag na bayad na 3,000 bawat karagdagang umaakyat sa ekspedisyon. Ngunit sa ikinadismaya ng umaakyat, tataas na ang bayad para marating ang tuktok ng sikat na bundok na ito. Tinanggal ng mga autoridad ng Gilgit-Baltistan ang kolektibong bayad at nagtakda ng 5,000 individual na royalty bawat umaakyat. Ang grupong may 7 umaakyat na nagbayad ng 12,000 ngayong taon ay magbabayad ng 3,000 at 50,000 sa 2025. Halos 200% ang itinaas nito. Masama ang epekto ng balita sa mga gabay na umaasa sa turismo. Sabi ni Ali Porrick ng Jasmine Tours, hindi ito maganda para sa adventure tourism sa Pakistan. Ipinahayag din ni Mingma G. Sherpa, may-ari ng Imagine Nepal, ang kanyang mga alalahanin sa social media na sinabing ngayong taon ay bumaba ang bilang ng mga umaakyat sa Pakistan at tiyak na mas kaunti pa ito sa susunod na taon kung mapapatunayan ang mga bagong presyo. Anya, may reservation na kami para sa susunod na taon pero posibleng ito na ang huling season namin sa Pakistan. Ganoon lang, maaaring bawasan ng gobyerno ng Pakistan ang mga umaakyat na pumupunta sa bansa taon-taon. Dahil sa matinding pagtaas ng presyo ng permit. Umabot ito sa sukdulan ngayong taon nang dalhin ng maraming lokal na tour operator ang kaso sa punong hukuman ng Gilgit-Baltistan. Ngunit nang ipinatigil ng tribunal ang pagtaas ng presyo, nagpasya ang gobyerno ng Pakistan na ipagpaliban ang pag-issue ng mga bagong permit. Sa ngayon, ang hindi pagkakasundo ng mga opisyal at tour operator ay naging tradisyonal na pagtutunggali. Simula noon, naging bangungot ito para sa mga turistang naroon na maagang lumipad papuntang Pakistan sa pag-asang makakuha ng permit. Noong Marso 26, iniulat ng Dawn na mahigit 200 banyagang trekker at mountaineer
Sa tulong ng tour operator, ang nag-apply para sa trekking at mountaineering sa Gilgit-Baltistan, ngunit wala pang permit na inilalabas ang Departamento ng Turismo. Na-stranded ang mga turista dahil walang permit ang tour company para sa trekking at pag-akyat ng mga bundok tulad ng K2. Sa huli, marami ang napilitang umuwi nang hindi man lang nakita ang mga kamanghamanghang tanawin na ipinangako sa kanila. Maiisip mo bang gumastos ng libu-libong dolyar sa pamasahe, tirahan at bumiyahe ng milya-milya tapos sasabihin hindi ka pwedeng umakyat ng K2 dahil walang permit mula sa gobyerno? Dahil sa alitan ng tour operator at opisyal ng Pakistan, nahihirapan ang gustong umakyat ng K2 kaya marami ang lumilipat sa ibang lugar. Gayunpaman may kaunting pag-asa pa rin. Ayon sa di-opisyal na tantiya, posibleng bumaba ang presyo sa mga 3,000 dolyar kada tao. Maaaring itanong mo, bakit pa dadagdagan ng gobyerno ang presyo kung dati na silang naniningil ng hindi bababa sa 12,000 dolyar bawat ekspedisyon? Sabi ng mga opisyal, layunin ng pagtaas na matugunan ang gastos sa pagkasira ng kalikasan, pamamahala ng basura, at ipakita ang tunay na halaga ng pag-akyat sa mahirap na bundok na ito. Mahalagang salik dito ang pagpapakilala ng bayad sa pamamahala ng basura noong 2023 na tumutugon sa epekto sa kalikasan ng mga ekspedisyon sa pag-akyat. Kaya, kahit na may mga makatwirang dahilan, nananatili ang tanong, kailangan ba talagang tumaas ng halos 200% ang presyo para mapunan ang mga gastusing ito? Maraming umaakyat at tagapag-ayos ng ekspedisyon ang nagsasabi ng hindi, pero ang taas ng presyo ay simula pa lang ng pagbabago. Marahil ito ang pinakanatatanging karanasan naming mga umaakyat sa mga susunod na taon. Ay ang pagkakaroon ng high-speed internet sa bundok. Oo, tama ang narinig mo. Posible nang magbahagi ng live feed ang mga umaakyat hindi lang sa base camp kundi pati sa matataas na lugar ng kanilang ekspedisyon. Dahil ito sa sikat na satellite internet provider ni Elon Musk, ang Starlink. Sa loob ng maraming taon, may mga ipinataw na restriksyon ang gobyerno ng Pakistan sa Starlink, kaya hindi ito nagamit sa bansa. Noong Marso 2025, nagkaroon ng kasunduan na nagbukas ng posibilidad ng mabilis na internet kahit sa malalayong bahagi ng bansa. Kasama rito ang mga lugar tulad ng K2 kung saan makakagamit ang mga umaakyat ng mabilis na internet kahit na 10,000 talampakan ang taas mula sa antas ng dagat. Kung magdadala ang ekspedisyon ng magaan na satellite at pinagkukunan ng kuryente. Ilang ekspedisyon sa K2 kabilang ang mga inorganisa ng professional na umaakyat at Imagine Nepal noong 2023 ang gumamit ng Starlink para sa komunikasyon. Inaasahan nilang manatiling konektado ang mga grupo sa base camp at makatanggap ng real-time na update sa lagay ng panahon para sa kaligtasan at pagpaplano habang umaakyat. Pero sa kasamaang palad, sa panahong iyon, ipinagbawal ng gobyerno ng Pakistan ang paggamit ng Starlink sa bansa, kaya hindi nagtagumpay ang pagsubok. Dahil sa kasunduan ngayong 2025, may pag-asa na ang satellite internet sa tuktok ng K2 ay magdadala ng revolusyon, magbubukas ng bagong posibilidad at magpapabuti ng karanasan sa pag-akyat. Sana makatulong ito sa mga umaakyat para masuri ang forecast ng avalanche at magkaroon ng mas ligtas na karanasan sa K2. Ang K2 ay isa sa pinakamapanganib na bundok sa mundo, kung saan taon-taon ay maraming tao ang napapahamak sa mga delikadong sitwasyon. Sa tulong ng Starlink at portable internet router, nagkakaroon ng kakayahan ang mga umaakyat na magpadala ng distress signal o tumawag ng saklolo gamit ang satellite communication. May ilan namang nakikita itong paraan para itaguyod ang sport. Magkakaroon ng kakayahan ang mga umaakyat na ibahagi ng live ang kanilang mga karanasan sa social media o mga vlog habang nasa bundok. Pwede tayong pumasok sa bagong panahon ng pag-akyat kung saan makakapanood tayo ng araw-araw na vlog mula sa mga umaakyat sa K2 na nagpapakita ng tunay na ekspedisyon sa real time. Walang hanggan ang posibilidad at ang Starlink sa K2 ay isang makabagong hakbang para sa ekspedisyon sa matataas na bundok. Pinapalakas ang kaligtasan, komunikasyon at pamamahala ng ekspedisyon. Kung nagulat ka sa Starlink sa K2, abangan ang susunod pang malaking pagbabago sa mga darating na taon. Maaaring ito'y magbago sa paraan ng pagbaba ng mga umaakyat sa bundok. Kung madalas kang manood dito, alam mo na ang mga panganib ng pagbaba.
Ang pagod mula sa pag-akyat, ang mental at pisikal na pagod ng pagbaba, ang mapanganib na lupain, at ang patuloy na banta ng pagkadulas ay nagsasama-sama upang lumikha ng isang mapanganib na sitwasyon. Paano kung may paraan para maiwasan ito? Paano kung pwedeng basta na lang lumipad palayo ang mga umaakyat mula sa bundok? Malapit na itong maging realidad, pero baka hindi sa paraang iniisip mo. Ang paragliding mula tuktok ng K2 ay mainit na paksa sa mga umaakyat at adventure enthusiasts. Noong 2024 matagumpay na nakaakyat si John Yves Fredricksen, aka Bluch, sa tuktok ng bundok at nagparaglide pababa mula roon. Parang pelikula ang pagbaba gamit ang paraglider. Habang dahan-dahang bumababa si Jean pabalik sa lupa, tiyak na namangha siya sa 360 degree na tanawin ng Karakoram Range kabilang ang mga bundok na nababalutan ng niyebe, mga glacier at panoramikong tanawin ng magaspang na kalikasan sa pagitan ng China at Pakistan. May espesyal na lugar sa puso ni Jean ang kanyang paraglider na madalas niyang tinutukoy bilang kanyang lubid at reserba. Sa panayam, sinabi niya, "Kapag suot ko ito, sigurado akong makakatakas at makakalipad pabalik kung may mangyari." Isa si Jean sa 4 na Pranses na umakyat sa K2 noong Hulyo 28, 2024 nang walang oxygen. Pero napabalita sila dahil sa ibang dahilan. Sina Jean Benjamin Vedrin, Liv Sansos at Zeb Roche ang unang matagumpay na nagparaglide mula sa tuktok ng bundok. Pero ang kanilang kahanga-hangang nagawa ay muling nagtaas ng tanong sa mundo ng pag-akyat ng bundok. Maaari nga ba itong magamit sa oras ng pangangailangan? Ang pangunahing benepisyo ng pagpaparaglide mula sa tuktok ay ang potensyal nitong magsalba ng buhay sa emerhensya. Ang pag-akyat sa K2 ay isang mapanganib na gawain. Ang palagiang banta ng aksidente o pagkasugat. Sa ganitong panganib, ang paragliding ay maaaring magligtas o magbanta ng buhay. Halimbawa, kung ang isang umaakyat ay nasugatan o nakararanas ng matinding altitude sickness, ang paragliding ay nag-aalok ng mabilis na paraan ng paglikas. Ito ay lalo nang mahalaga sa Cape 2 kung saan ang mabatong lupain at matitinding kondisyon ng panahon ay maaaring gawing napakahirap ang mga operasyon ng pagsagip. Bukod dito, ang pagparagliding mula sa tuktok ay nakakabawas ng panganib ng pagod at aksidente habang bumababa. Ang pag-akyat sa K2 ay isang napakahirap na pisikal na gawain at gaya ng nabanggit natin kanina, ang pagbaba ay kasing hirap din. At sa pagpaparagliding mula sa tuktok, maaaring makatipid ng lakas ang mga umaakyat at mabawasan ang kanilang pagkakalantad sa mga posibleng panganib. Pero may sariling panganib ang paragliding mula tuktok ng K2. Ang taas ng altitude at pabago-bagong panahon ay nagpapahirap at ginagawang teknikal ang aktibidad na ito. Ang mga umaakyat ay dapat may sapat na karanasan at pagsasanay sa pag-akyat ng bundok at pagpaparagliding bago subukan ito. Huwag kang magulat kung makita nating dumarami ang mga taong nagpaparagliding mula sa tuktok ng K2 bilang alternatibong paraan ng pagbaba sa panahon ng mga emerhensya. Ang mga pagbabagong tulad nito ay natural lamang habang patuloy na tumataas ang kasikatan ng pag-akyat ng bundok. Kadalasan, ang mga umaakyat ang nagpapakilala ng bagong regulasyon, ngunit may papel din ang mga awtoridad sa pagpapanatili ng kaligtasan ng lahat ng gumagamit ng bundok. Hindi tiyak kung ano ang hinaharap ng K2. Malinaw na malaki ang magbabago sa mga susunod na taon. Mula sa mas mahal na permit hanggang livestream gamit ang Starlink at paragliding ngayong tag-init. Sa tingin ko, ligtas sabihin na pagkatapos ng 2025, ang pag-akyat sa K2 ay maaaring maging isang ganap na bagong karanasan. Salamat sa panonood. Magkita tayo ulit. Manatiling matapang at mamuhay ng may tapang.